Ito na. Mga mahal kong kababayan, tayo po ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko? Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya.
Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa, sir. Wala pa. Wala pa si Inday na nakausap, okay na.
Ang importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. Nauna na. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Walang makina kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give, kayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, napapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang
swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinas hold up dito, hold up. Wala nang ginawa kung ini. Tayong mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi, ano na lang tayo, seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kayo walang Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko?
ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Sa ano nga yung... Wala pa ang asawa ko. Wala Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, ba't maganda ito Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino ang taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tangina, hindi ako makaakyat. Kaya hiningi mo ano lang yan yung anong tawag yan, pukpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw, ang aso nila 2 araw na ako na tangina mo nung namatay kasi yung nanay ni Elizabeth may puesto sa bangkiruhan.
mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon na ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nanggayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao, alam mo ka alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon magpunta ako dito, magpunta kami ng pamilya, wala kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanan? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka... maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito, magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, huli nila. Tapos ang sunod, patron ito.
patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy, kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mausay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese eh. Ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to. Tayo may-ari ang mga ilunggo, dere? Damo. Si Attorney J.V. Hinlo, Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino. Pangasinan kasi, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay naman. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudahan si Pastor. Kibuloy mo dagan. Si Pastor Kibuloy, Mayor, nasa standing. So kung hindi mo siya lingkod sa ating sunod yan standing. Puro mo dagan siya. Si Pastor Kibuloy. Nandito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. Pareho.
At least si pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod, tapos nakatingin ng magandang babae, gano'n na. Pero yung mga gano'n na, I'm proud to meet you, mga gano'n na style. Pero yung mga gano'n, tapos, huwag yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito. Galing ito ng Malacañang. Sana ito maging chief of staff, pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacañang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. Totoo itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa kita mo? Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Totoo. Ang mali ako believe na pakilala. Tapos, ibig mag-handshake, mag-ganun muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng... Ibahin mo... Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero 8, but taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya
O pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kumpiyansa kayo na. Sa totoo lang, sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least tatlo ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bungo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako ng muka. Time na. Ikaw yung manager dito? Ito yung mag-protocol, Mayor, na si Robin Padilla sa Dito Urban. 20 minutes pa. Buntis ka? Imposible naman. Surat mo ulit. Kala kong itong babae. Kaya ka litse-litse yung buhay ko. Paski ng presidente. Dahil sa babae. Kasi maraming bisita dyan sa Malacanang noon. Tapos may makita ako babae na maganda. Unahin mo yon. Bakit magreklamo mo? Pinabuntisan ako ng gwardya mo sa... Tangina. Dito tayo sa party list. Si Harold Duterte. Alam mo, hindi ko na nakilala itong nandito ba? Hindi ko talaga nakilala ito. Ang nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang injector dito. Go pati Lim. Dito na lang kayo magtakbo sa Hong Kong. Sige. Then pangatlo si Johnny Toleran. Walang sinabi, o walang binatbat, o wala. Bakit? Wala siyang pamasahe? Takbo-takbo ganyan lang yung mga yun.
Takbo-takbo tapos walang pera. Ano pa ba? Ano pa ba ang... seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working, sending the remittances, the money, to make your family stronger. I would encourage you to, number one, pray to God that you will persevere. Hindi naman tiis, pero yung mag-persevere ka sa trabaho ninyo. Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi man ako maghiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country. Well, anyway, kung hindi ko kayo maano, mayang gabi sa may plaza ba dito? Mag-upo lang ako doon, isa-isa lang. Hindi sabay kasi, hindi kaya. Istorya tayo ng problema natin sa buhay. Ano ba problema ninyo? Ano problema ninyo? Hindi ako nagbibiro, ha? Hindi ako nagpapatawa. Kayong may mga asawa, keep your faith in the marriage. Huwag kayong magbitaw dyan sa temptation, ano. You're here to help your family and do it. Do not waste it in some other things na activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time. Pero kung kailangan talaga ninyo, hindi ako nagbiro, ha? Kung kailangan talaga ninyo, if you want something brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman, it's 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang... So I can come. Kung ano lang, huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo mapabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang... Yung leader ninyo. Kung hindi ninyo kaya, paski anong klase yung problema. Kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako.
Kung may problema ka sa asawa ninyo na iwan, putulin natin yung utin ng butang ito. Basta nandyan lang ako sa Davao. Matagal ako nagserbisyo. I started as a prosecutor. I was doing trial work in court. Then vice mayor, mayor for the longest time. Alam ko ang... basta alam ko. Okay na to. Yung may apologies sincere sa yung mga Pilipino na hindi nakapasok. Kindly extend to them my... Wala tayong magawa eh. Hindi talaga magkasya eh. Sige. Saan ako magtindig? Maraming salamat, former President Rodrigo Roa Duterte. Proceed na tayo sa ating picture taking with the President. Ito po ang ating sequence. Isa ang nais nila. Ang una po, Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama. taas natin ang ating mga watawat, mga bandila. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Ay laban natin, Pilipinas, Duterte pa rin. Akin na ang From Kowloon Leaders. Bayan na mahal, lagi kang ipagdarasal na muli kita makita. Pilipinas, bagong may pag-asa pa.